Nanay Gloria, ano po ang inyong nirereklamo? Si Ate Menchi po kasi, meron po siyang nakuhang pera po sa akin tsaka mga product po. Anong ibig sabihin niyo po? Nung time po kasi, meron po akong mga produkto na mga paninda, tunulungan ko po siya. Bago po kami nagkakilala, nagtitinda po kasi siya muna ng mga kakanin. So, naging close naman po kaming dalawa. So, nabaitan po ako sa kanya hanggang sa nagpatulong po ako sa kanya para po maibenta po yung mga tinda ko po, mga food supplement, ganun po. So huminto siya sa pagbebenta ng mga kakanin at siya'y nagbenta para sa'yo. Hindi, sinabay po niya sa mga customer niya yung... So paano siya nagkautang? Kumukuha po siya sa akin ng mga produkto, then ibibigay po niya sa mga kliyente po niya. Paano siya nagkautang? Hindi siya nagbalik ng pera? Nung una po, okay naman po siyang magbayad. Nakakapag-remit naman po siya. Pero nito pong last year po, yung mga utang po niya, halos umabot na, malaki na po yung naging utang po niya. Mga magkano? Mga 55,000 po mahigit. Ang laki naman, Ate Glo. Pero totoo ba, Ate Gloria, na si Ate Menchi ay tumira sa inyo? Opo, noong July po, humingi po siya ng tulong sa akin dahil wala na po raw silang matitiran kasi umalis po sila doon sa dati nilang titira. Gaano katagal na tumira sa inyo? Simula po nung last year po ng mga July to December po. Halos kalahating taon. Ganun kayo kalapit ang magkaibigan. Opo, Kasama niya na nakitira sa inyo ay ang kanyang, asawa tsaka po yung anak niya. so ang kanyang pamilya. Apo. Talagang malapit kayong magkaibigan. 2003 pa po kami, Tito Boy, na gano'n, magkaibigan. 2003 pa. At Apo. nangyari lamang ito Nito lang pong last year po. 20 years later, 2023. Opo. Nagkagalit kayo dahil dito? Umalis po kasi siya sa bahay namin na wala po siyang paalam. So noong meron siyang babayaran, siya'y nakatira pa sa inyong bahay. Opo. Paano siya umalis sa inyong bahay? Basta na lang po siya umalis, kinapat po niya na wala po ako dun. Sila pong lahat, pagtingin ko po dun sa kwarto po, wala na po. Hindi na sila nagpaalam. Hindi po nagpaalam. Pero bago yun, wala namang kayong alitan, hindi kayo nag-away. Wala naman po kaming pinagawayan. Ewan ko nga po, bigla na lang po siyang umalis. At mula noon, kayo ba'y nagkita na muli? Nagkita po kami, Tito Boy, nitong January. Kaso nga lang po, syempre po, sa laki po rin ng problema ko dahil yung anak ko po nasa rehab. Kailangan ko po talaga ng pera. So, nung nakita ko po siya, nag-usap po kami dalawa. Siyempre, Saan kayo nagkita? sa Antipolo po, sa palengke po. Sa palengke rin, okay. Opo. Siyempre, hindi nyo maaalis sa akin na medyo lumakas ho ang boses ko na parang nag-hysterical na ako. Kasi nga po, sa laki po ng babayaran ko doon sa hospital ng anak ko. Pero naitanong niyo ba sa kanya kung bakit sila umalis ng bahay na hindi nagpaalam sa inyo? Hindi na lang po kami nakapagtanungan ng ganun eh. Kasi ang utak ko lang po kasi nung nakita ko po siya, nabanggit ko lang po yung utang na yan. Itong 55,000? Opo, tapos yun na po yung nagkaroon ko po ng pagkakataon na magpapirma po sa kanya. Ano ang laman noong pinirmahan ni Ate Menchi? Katunayan po na na ganun po yung utang po niya, yung 55,000. At paano niya babayaran? Basta sabi ko lang po sa kanya, magkita po kami doon sa part po ng tinitigilan po niya na punta po kami ng barangay. Natuloy ba kayo magbarangay? Di nga po kami natuloy kasi nga di nga ho siya sumipot. Ang tagal ko po doon eh. So mula noon hanggang ngayon, Hindi pa po kami nakikita. hindi kayo nakikita. At ito ang dahilan kung bakit kayo Opo. dumulog dito Opo. sa Cayetana in Action. Opo. Mula noon, nung January na nagkita kayo sa palengke, hanggang ngayon ay hindi pa kayo nagkikita. Hindi pa po. Nasira na ang inyong pagiging magkaibigan, meron pa nga utang na dapat bayaran. Opo, ganun na nga po. Hindi mo alam kung saan sila nakatira. Hindi ko na po ngayon alam kung saan na po siya nakatira. So wala ka ng paraan para singilin sila. Ito nga po naging dahilan ko para nga ho makatulong po dito. At masingil itong 55,000. Opo, opo. Nakikinig ngayon si Ate Menchi sa ating pag-uusap. Anong nais mong sabihin sa kanya? Ate Bechi, alam mo naman na marami akong problema. Isa pa, alam mo naman, nasa rehab ang anak ko. Sana naman tulungan mo naman ako para mabayaran yung kunakuha mo sa akin. Hindi naman ako naging masamang tao sa iyo eh. Mabait naman ako sa iyo. Di naman kita pinabayaan dahil nung namatay nga yung anak mo, tinumulungan pa nga kita. Pati nga yung anak mo, di ba? Kinuha ko pa nga
inaanak para lang makatulong ako sa iyo. Pero ba't ka naman umalis nang hindi ka nagpapaalam? Nandiyan ka pala. Pati ka pala nagpapakita sa akin. Ang sakit po kasi nung ginawa niya, bigla na lang siya umalis. Wala naman po akong alam na dapat umalis siya. Di naman ho ako naging masamang tao sa kanya. Alam ko naman yun, Ate Glo, alam ko. Ate Gloria, naririnig kita at tayo'y maghaharap-harap na mag-uusap mamaya kasama si Kuya Alan, Ate Pia, pati na rin si Ate Menchi. Salamat po, Tito Boy. Ate Menchi, kayo'y umiiyak po habang kayo'y palakad dyan sa iyong kinauupuan. Narinig niyo po ang mga sinabi ni Ate Gloria. Ano po ang nais niyong sabihin? Nahihiya po kasi ako kay Ate Glo. Nahihiya po ako kaya hindi pa ako makapagpakita sa kanya. Pero magbabayad naman po ako. Kaya lang, wala pa lang po talagang pambayad. Ate Mench, naiintindihan po kita. Hindi niyo po kinukontra ang kanyang sinabi. Nakarehab ang kanyang anak, kailangan niya ng pera. Pero tinatanggap niyo naman po na kayo may pagkakautang sa kanya. Pero gusto ko lamang po malaman, bakit ho kayo umalis sa kanilang tahanan na hindi ho kayo nagpaalam? Biglaan lang po kasi, Kuya Boy. Oo. Kasi lagi po Opo. siyang umaalis. Eh, yung asawa ko po, tinawagan ng kapatid niya, yung biglaan po bang tawag na trabaho. Sabi ko, hindi pa tayo nakakaalam kay Ate Glo, yung nakakapagpaalam. Sabi niya, sige, bumalik ka na lang sa ibang araw. Kaya umalis po kami na hindi kami nakapagpaalam. Pero hindi ka tumawag, hindi ka nag-text, hindi ka sumulat, kahit... Wala po akong cellphone. Ay, ng wala mga- po. Oo. Opo. Oo. Eh, ngayon na lang po nga nung magkita po kami sa palengke na, ayun, nabungangaan niya po ako. Tinanggap ko naman po kasi kasalanan ko naman. Oo. Tapos pinapabarangay po niya ako, hindi rin ako pumunta. Eh, kasi alam ko kung bubungangaan niya ako. Tinatanggap niyo po na kayo may kasalanan, na kayo may Opo, utang. Opo. Ang sinasabi niyo po ay magbabayad ka, wala ka lang talagang... Wala pa lang po talagang sapat na pambayad. Sabi ko naman po sa kanya, yung meron po akong pinirmahan sa kanya, kung sa abot po ng makakaya ko, makakabigay ako. Pero yung bigla po, wala talaga. Nakapagbigay ka na po, kahit konti. Ano po ang inyong ikinabubuhay ngayon, Ate Menchi? Dati po ako nagtitinda. Hanggang sa inalok po niya ako nung mga Oo. ano niya. Pero sa kasalukuyan po, ano po ang inyong ginagawa? Wala po. Ang inyong asawa po? Mason po. Okay. Eh kaso, pag may tawag, saka lang po may trabaho. May trabaho naman po yung isang anak ko, kaya pag walang trabaho yung asawa ko, nakakakain pa rin naman po kahit papano. Dahil sa tulong ng inyong anak. Opo. Ilan po ang inyong anak ngayon na nakakatulong sa Ang inyo? kasama ko po, isa lang po. Isa lang. Opo, pero 4 po yung anak ko. Oo. Isa lang po yung kasama ko sa bahay. Isa ngayon talagang, ngayon wala pong trabaho asawa ko, kaya asa sa anak. Oo. Pero kung meron ho kayong pagkakataon at kung meron ho kayong pera, ay magbabayad naman po kayo. Opo, sinabi ko naman po yung kay Ate Glo. Sabi ko, Ate Glo, talagang pasensyahan mo na muna ako. Pag pag nakaluwag, makagbayad naman ako. Pero dapat nagpaalam ka sa akin. Hindi ka basta umalis nang di ka nagpapaalam. Hindi ko naman po tatakasan ang utang ko, Kuya Boy. Oo. At saka yung sinasabi niya na hindi niya maintindihan dahil naging mabait naman daw siya sa Opo, inyo. talaga. Super po, bait niya. Sige po, haharap tayo kay Kuya Alan at Ate Pia. Titingnan natin kung paano po natin magagawa ng solusyon itong inyong problema kay Ate Glo. Po.